Sa unang tilaok ng manok ay nagising na agad siya. Ang namulatan niya ay ang nakangiting si Renz. Nasa tabi siya nito at nakaunan siya sa isang bisig ng binata. Mabilis siyang bumangon. Ang tanda ko'y sa silid ako natulog kagabi. Aniyang nakatutok ang isang kamay sa dibdib. Pinagsasalikop ang kwelyo ng suot na pang itaas ng pajama. Binuhat kita. Walang gatol na sagot ni Renz. Bigla siyang pumihit paharap. Nakaupo na si Renz sa higaan at nang lamang niya napansing suot na nito ang damit kagabi. Nalungkot ako rito. Pagkibit balikat na sabi ng lalaki. Pinilit ko munang sundin ang patakaran ko bagamat nahirapan ako magpigil. Para kang batang sumisiksik sa akin kagabi. Namula siya, tumayo siya at nagtungo sa kusina para maghilamos at magtimpla ng kape. Umalis ka na agad, sabi niya nang nagkakape na sila. Baka may makakita pa sa'yo rito, makakarating sa tiyang. Ihahatid kita sa sakayan patungong Masantol. Huwag na, kailan tayo magkikita? Pagbalik namin pagkatapos ng 6 na araw. Sa talon, sige. Inihatid niya sa pinto si Renz na bigla siya nang hapitin ito at hatkan sa mga labi. Napapikit siya, yumakap siya sa leeg ni Renz at wala sa loob na hinaplos ang buhok nitong nasa ibaba ng batok. Maging napaungol si Renz pagkaway tila nagtatalo ang loob na binitiwan siya. Akin ka na, anito at lumayo na. Maligayang maligalya siya habang kumakaway rito. Kung maaari nga lamang, hindi na sila magkahiwalay. Hindi na singlungkot ng mga nauna ang 6 na araw na ipinamalagi niya sa Masantol. Bawat araw ay naraw ng pananabik at antisipasyon ng pagkikita nilang muli ni Renz. Pagkatapos ng padasal ngayong gabi, uuwi na sila. Magkikita na sila bukas ni Renz. Sa talon, marami nang namumukadkad na bulaklak sa bakuran nila, ngunit hindi nagtinda si Aling Luding kinabukasan. Magpapahinga na lamang daw sila maghapon upang makabawi sa puyat at pagod na nagdaang ilang araw. Hindi rin sila ito pinaglabas sa ilog. Hindi naman sila nagpumilit sa takot na makahalata ang tiyahin. Hindi siya mapakaling maghapon. Ngayon ang usapan nilang makikita sa talon ni Renz. Marahil ay naghihintay na ron ng lalaki. Magpapaalam sana siyang pupunta kina Elma, ngunit dumating naman ito sa kanila. Nangungumusta. Medyo nagdaramdam pa ito sa hindi niya pagpapaalam, ngunit napawi rin ang magpaliwanag siya. Hinahanap ka noon ni Renz. Bulong nito nang hindi nakatingin sa kanila si Aling Luding na naghahanda ng hapunan. Gumiti lamang siya. Huli na si Elma sa balita. Marami lang nangyari buhat ng ipagtanong siya ni Renz rito. Pero isang sekreto ay na hindi niya magagawang ipagtapat sa kaibigan. Pagkahapunan si Gani naman ang naging panauhin niya. Binayaan silang makapagsolo ni Aling Luding sa pag-aakalang sadya ng isang binata para sa isang dalaga ang pakay ni Gani. Huwag kang umibig sa kanya, Rian, anin Gani. Ha? Kilala ko si Renz. Sa mga kilos niya ngayon, alam kong may nagugustuhan siyang babae rito. Maliba ako sa palagay na, ikaw yun, Rian? Kung ako nga yun, binabalaan mo ba akong mahulog ang loob sa kaibigan mo? Aniyang sa tono pinalalabas na kakatuwang kinikilos ni Gani bilang kaibigan ni Renz. Kung isa ka lang sa mga babaeng taga Maynila na nahumalin sa kanya, hindi kita pag-aaksihan ng panahong paalalahan. Pero iba ka. Iba ang naging uri ng pagpapalakas sa iyo. Ang klase ng daigdig na ginalawan mo. Mahina ka. Walang laban sa isang pares ni Renz. Masasaktan kang pares ng iba. Baka hindi mo makaya. Iba ang pakahulugan mo sa pag-ibig kaysa kay Renz kung may pakahulugan nga siya sa salitang yun. Titig na titig siya kay Gani. Noon at ngayon, mahalaga sa akin hindi ka masaktan. Rian, malungkot na sabi ng binata. Salamat, ang tanging na itugon niya. Hindi niya halos narinig ang pagpapaalam nito, pati na ang pagbibili na ipagpaalam na lang kay Aling Luding. Ang naisip niya ay ang babala nito. Pumasok siya sa kabahayan ng naiiling. Masyado nang huli ang babala ng kanyang kababata. Pasado 10:00 na nang makatulog si Aling Luding. Pati at halos siyang nanaog ng bahay. Nagbabaka sakali siya. Maaaring nasa talon pa si Renz kung wala na siyang gagawa ng paraan upang magkita sila bukas. Kahit hindi kabilugan ng buwan, sapat ang ibinibigay nitong liwanag upang tumanglaw sa kanyang dinaraanan. Nagmadali siya. Liban sa pamilyar na lagaslas ng tubig, tahimik ang dalo nang dumating siya. Ay ginala niya ang tingin. Wala si Renz. Bagamat nagbabaka sakali lamang siya naghintay ito, ay nalungkot pa rin siya. Mabigat ang mga hakbang na tumalikod siya upang umalis. Walang pang-akit sa kanya ang talon ngayong gabi. Rian, paglingon niya ay nakita niyang lumalangoy palayo sa bagsakan ng tubig si Renz. Hindi katakatakang hindi niya ito agad nakita kanina. Tumuno ang kaligayahan sa dibdib niya. Kaya parang batang napatakbo patungo sa talon. Hindi umahon si Renz, pati nga lang nakatingin lamang. Sa pagkakatayo niya sa gilid, halika maligamgam ang tubig. Anitong itinaas ang isang kamay. Ang damit ko, aniyang nakatingin sa suot na duster.
Kung ayaw mong mabasay, hubarin mo. Nakakamison ka, diba? Saglit lamang ang pagbabantlurot niya. Pagkuway hinubad ang suot na duster. Suot niya ang puting kamisong unang nakita ni Renz. Nakalahad pa rin ang isang kamay ng binata upang alalayan ang paglusong niya sa tubig. Inabot niya iyon. Nabigla siya ng biglang hatakin ni Renz. Narinig niya ang pagtatawa nito bago siya bumagsak sa tubig patungo sa dibdib nito. Galit nakakawala sana siya ngunit mahigpit siyang niyakap ni Renz. Hindi na ito tumatawa ngayon sa halip ay seryosong nakatingin sa mukha niya. Nakapagpabilis sa tibok ng puso niya ang nakitang ekspresyon ng lalaki. Ang tagal kong inuulit-ulit sa pangarap ang tagpong ito. Halos pa nasasabi ni Renz bago naglapat ang kanilang mga labi. Tangay na tangay siya ng damdamin ng mga sandaling iyon. At anumang inhibisyon ay ganap na pinawi ng tamis ng halik ni Renz. Yumakap siya at ibinalik ang init ng halik nito. Napaungulang binata at lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Ang pag-aalab ng kataway baka sa mukha nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Umahon na tayo, anito. Nagpatiuna siya sa paglangoy patabi. Tinungo niya ang batong kinaroroonan ng duster. Ngunit bago na isuot ang damit ay naagaw iyon ni Renz. Nagtatakang napatingin siya rito. Noon lang yan nakitang hindi swimming trunk ang suot nito kundi grip. Nainip marahil sa kahintay sa kanya at kahit walang balak ay naligo. Hinagilap niya ng tingin ang mukha ng binata. Kahit wala siyang eksperyensya, alam niya kung kailan nag-iinit ang pakiramdam ng isang lalaki sa pagtingin lamang dito. At sa malas ay hindi nahihiyang ipaalam yun sa kanya ni Renz. Tumutulo pa ang tubig sa buhok ng binata. Pumapatak sa dibdib na ikinangingislap ng mga balahibo roon. Kung sa tingin noon ni Renz ay isa siyang engkantada, ang tingin naman niya rito ngayon ay mistulang isang Adonis. Gusto kong maghubad ka. Rian, napahumindig siya. Wala sa loob na nagpagkrus ang dalawang kamay sa dibdib. Nakahakab sa kanyang katawan ng basang kamison. Wala akong gagawin. Titignan lang kita. Titig na titig siya sa binata. Pintor ako. Marami na akong nakitang hubad ng babae at walang epekto sa akin ang mga yun. Ayokong ihambing sa mga naging modelo mo. May bahagyang kilig sa tinig na sabi niya. At wala akong balak gawin iyon. Iba ka. Inalis ni Renz ang pagkakakuros ng mga kamay niya. Maging nang ibaba nito ang kanyang balikat, ang tirante ng kamison ay tila namamalikmatang nagpaubaya siya. Napayuko siya ng malaglag sa pana ng puting kamison. Beautiful, narinig niya ang sabi niya, Renz. Halos perpekto pares ng lagi kong napapangarap. Yumuko siya upang dambiton ng kamison, ngunit pinigil ni Renz ang kamay niya. Hindi pa, anito. Hindi binitiwan ni Renz ang kanyang kamay. Unti-unti siyang inihiga sa mga kapison. Ang nagsilbing sapin upang hindi lumapat ang kanyang katawan sa babto. Napapikit siya na maglapat ang kanilang mga labi, katawan sa katawan. Iba ka talaga, Rian. May ka-epekto ka agad sa akin. Halos pablong na sabi niya habang patuloy siyang hinahalikan sa mukha. Ang pangako mo, paalala niya. Bahagyang nagtawa si Renz. Iyon ang isang pinta sa akin ng ilang kakilala. Hindi ako madalas makatupad sa pangako. Pinagpatuloy nitong paghalik hanggang sa makarating sa leeg niya. Natigilan ito na makarating sa dakong dibdib. May malaki kang nunal na itim sa kanang dibdib, anito. Bago siya nakasagot, naramdaman niyang paghaplos ni Renz sa kanyang nunal na malapit sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang dibdib. Haplos na sinundan ang paghalik nito sa dakuring iyon. Nangatalang buong katawan niya. Hindi bagito sa Renz pero hindi maunawaan ang kahulugan niyon. Mistulang sanggol na inangkin nito ang ipinangangakong pagpapala sa dibdib niya. Renz, nag-aangat ito ng tingin. Nakabaling sa kabila ang mukha niya habang siya nakapikit. Hinahalikan ni Renz ang pisngi niya. Nabasa ang mga labi nito. Rian, anitong natitigilan. Umiiyak ka. Nang hindi siya tumugon, ibinaling ni Renz ang mukha niya upang iharap dito. Umaagos ang luha sa magkabila niyang pisngi. Ayaw mo mangyari ito, diba? Banayad na tanong ni Renz. Pinahid niya ang luha. Noong bata pa ako, ang pangarap ko ibigay ang sarili sa lalaking pakakasalan. Kung gayon bakit binayaan mo akong magpatuloy? Ni Renz na nangulimlim ang mukha. Bakit mo pinahintulutang magsimula man lang? Dahil mahal kita. Bahagyang napaigtad si Renz. Titig na titig sa kanya. Wala na sa anyong anumang pagnanasa. Pagkaway tumayo ito at lumakad palayo. Renz, magbihis ka na. Hindi niya mapigil ang luha habang nagbibihis. Nasa anyo ni Renz ang galit at hindi niya ito masisisi. Sana'y napatangin niya lang siya sa emosyon at binaliwala ang isang pangarap musmus. Nagsisisi siyang nabanggit pa yun sa nasira ang kagandahan ng sandali kanila. Pihis na rin si Renz ang lumapit sa kanya. Ihahatid kita hanggang sa malapit sa inyo. Formal na sabi nito. Hindi na siya uli nito inimikan habang naglalakad sila pa uwi. Manaka-naka inaalalayan si nito kung may balakid sa landas o kung may mataas na aakyatin. Liban doon, hindi ito nagtangkang hawakan siya sa kamay habang naglalakad. Nakaramdam pa nga ni Rian ay pinananatili nito ang distansya.
iniiwasang magkasanggiman lang sila. Galit ka ba sa akin? Tanong niya nang hindi na makatiis sa pananahimik nito. Hindi. Magkikita pa rin tayo. May patlang bago sumagot si Renz. Oo. Sa talon, mas mahabang patlang. Oo. Lihim siyang natuwa. Kapag naulit ang naganap kanina, hindi na siya gagawa ng anuman para puling masira iyon. Bukas, masaya nang sabi niya. Heto nang sa inyo. Anya Renz na nakatingin sa bahay niya. Yun lamang at tinalikuran na siya nito. Habang sinusundan nito ng tingin, may hindi maipaliwanag na takot siyang nadama.